Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, another reaction video tayo mga kababayan ko. So, itong re-reactan natin, marami nagre-request, marami nagsasabi. Ito ay kay, ano name nito? Wait lang Kay Jing Relano. Yun ang name ng channel, si Sir Jing Relano. Ang title niya, Overnight Ghost Hunting sa Bahay na Pula sa Bulacan. Now, tinitingnan ko yung mga content ni Sir Jing Relano. So, most of it ay ghost hunting or talagang pure ghost hunting channel ba? Itong ni Sir Jing Relano. Tingnan nga natin. Oo, halos lahat puro ghost hunting channel. 'Di ba? At ang maganda sa ito ang maganda sa video niya, may ikli. Maximum of 15 minutes. Meron siya mga ibang content din pala. Pero mas sikat sa channel niya yung mga ghost hunting content niya. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy natin 'to. So meron siyang 74.7k subscribers. Play na natin 'to, Bahay na Pula daw sa Bulacan. Ang pinakakinakatakutan na bahay. Ba't kulay blue? Saan niya ba 'yon? Anyway, Dito sa Bulacan, ang Bahay na Pula. Nalinog ako, gabi. Pitik ng pitik yung ilimit. Kung ano-ano na nabibig namin. Lumapit sa akin, bebe. Dito mismo, dumaan sa akin. Hanggang yung ghost ups ko. Shit! Shit! Biglang umilaw yung ghost ball namin sa labas. Purgatorio. Analin! Ang mansyon na ito ay tinayo noong 1929 at ito ay pagmamay-ari ni Don Ramon Ilosorio at ito ay tinawag na Bahay na Pula ng mga taga-Bulacan sa kadahilanang ang kabuuang kulay ng bahay na ito ay kulay pula. At noong pumutok ang ikalawang digmaang pangdaigdig, ang bahay na ito ay naging kuta o base ng... Ang galing ng niya, ito napapansin ko, fast facing yung vlog niya. 'Di ba? Then may history yung pinupuntahan. Mukhang may pinag-aralan to si Sir sa paggawa ng mga ganito ng mga sundalong Hapon at dito nila ginagawa ang mga karumal-dumal na krimen katulad ng mga panggagahasa, pangtotorture at pagpaslang sa mga pinaghihinalaan nilang membro ng hukbong bayan laban sa Hapon. At sa paglipas ng mahabang panahon, unti-unti nang nasira ang mga bahagi ng bahay at taong 2016 tuluyan na nga itong naabandona at binili ng Las Casas, Pilipinas de Acusar. At kahit naiwan na itong abandonado, marami pa ring tao ang naniniwala na maraming kababalaghan ang nangyayari dito. Pagdating namin dito sa Bahay na Pula, nagpaalam na muna kami sa caretaker at nagbahagi na din siya ng mga kababalaghan. Sayang ba't kaya pinabayaan na ganyan na lang yan? 'Di ba? Saka gusto ko may interview, no? Hindi hinugot sa hangin yung sinasabi. Ang nararanasan dito sa bahay. Mula 1966 dyan kami. Ako 6 years old, no? Pero tayo yung mga sinasabi ng mga kwento din na madami nagpapakita ng mundo. Kuya ko, saka yung nanay ko. Ano daw yung mga nakikita po naman? Yung kuya ko, matandang babae. Pinipilit daw siya, sinasama siya sa silong. Kasi may silong yun eh. At kunento na din niya yung kapre daw na nagpapakita sa loob ng bahay. May mga pinsan akong nakita yun. Doon sa sala, sa loob.
Nakahinga sila. Tinignan lang siya. Sa ganito niya. Oh. Yun namang isang pinsan ko, tag-Florida eh. Hindi naman niya nakita sa terrace yun. Nakaupo Andyan, daw. nakaupo. Sabi niya sa akin, yung sigarilyo daw. Kaya ako naniniwala nga meron diyan kasi dalawa yung pinsan ko nakakita. Pagkatapos namin makipagkwentuhan sa caretaker, nag-umpisa na kami na mag-explore sa loob ng bahay. So dito pa lang, sa tapat, makikita mo na kagad yung gaano kaluma yung bahay. Tapos makikita mo dito Ito, pati yung mga montage, ano, professional na professional yung pagkakagawa. Ang pinupuna ko po yung video, mga poste, lalaki ng poste. Ito pa Kuya Red, kailan ba kayo matututong gumawa ng ganito? Di ba? Para mag-enjoy naman kahit peke yung ginagawa nila, Kuya Red. Kahit pa paano mag-enjoy man lang sana kami sa videos nyo. yung mga original parts. At kung mapapansin nyo yung pintuan, iisipin mo talaga na itong bahay na to, mayaman ang nakatira dito dati. Kasi sobrang laki. Pumasok na kami sa loob ng bahay at ang tanging makikita mo na lamang dito ay yung mga natitirang bahagi ng bahay. Sayang, no? Mga poste, mga kisame, at Alam ko na document na to dati somewhere sa GMA ba, yung bahay na pula na yan. 'Di ba? Bakit kaya pinabayaan ng ganyan? Sayang. May historical value pa naman. 'Di ba? bubong ng bahay. At talagang medyo kakaiba ang pakiramdam dito sa loob. Dito sa lugar na to, pagpasok natin dito sa loob, medyo kakaiba na talaga yung pakiramdam. Kinikilabutan nga ako kanina. Kahit sabihin mo open to, parang iba yung pakiramdam. Kasi Napapansin niyo yung ano, yung cut-cut nila? 'Di ba? Kaya tuloy-tuloy sila magsalita eh. Yung mga gaps ng salita nila, kinakat nila. In-explain ko yan eh, nung kinokomentan ko si Agassi Cheng. Agassi Cheng ba? Agassi Ching. 'Di ba? Kinumpare ko yung kay Kuya Red. Kaya ang bilis ng facing, walang dull moments. Sana matuto din ako ng ganyan. Actually, alam ko naman, kaya lang nakakabagot i-edit yung video ng ganyan. 'Di ba? Kinikilabutan nga ako kanina. Kahit sabihin mo open to, parang iba yung pakiramdam. Kasi ano, 'Di ba? Puro cut sila na ano. Tapos malungkot. Malungkot talaga ang pinagdaanan ng bahay na ito dahil ayon na rin sa mga kwento. Nung panahon ng Hapon, sobrang daming ginahasang babae dito. Tapos sobrang daming pinatay din dito ng mga lalaki, babae. Dahil dito to sa bahay talaga na to, yung pugad ng mga sundalong Hapon dati. Nagdesisyon na kami na lumabas na muna. So ayun, labas na muna tayo. Magpe-prepare muna tayo para mamaya. Pero habang papalabas kami, ito yung nakita ko. Meron ako nakita dito ilalim, parang underground. Pero kung makikita mo, ang creepy. Baka may mga pinaon din Basement. yung mga pinatay dati ng mga Hapon. Lumabas na kami sa loob ng bahay at tumambay muna kami dito sa may hagdanan. At nang tuluyan ng dumilim, pumasok naman kami sa loob ng sasakyan. Okay guys, time check tayo. Ang oras natin ngayon ay 7:16 ng gabi. At dito kami nagpapahinga kami sa loob ng sakyan at talagang sobrang dilim na. Kung makikita nyo dun yung bahay na pula, talagang ang creepy na ngayong gabi. Dahil wala talagang Sobrang kaliwanag creepy. dito. So yun, mamaya alas 8, papasok na tayo ulit dun sa bahay at lilibutin natin. 8pm, nag-decide na kami na muling pumasok sa loob ng bahay. Nagdala din kami ng EMF para tignan kung ano ang Yun. mangyayari. Pero habang nagsiset up kami, biglang may something na nadidetect yung EMF namin. So ngayon, as of now, nagsiset up pa lang kami dito. Nilapag pa lang kami ng EMF. Pero yung EMF namin, tignan nyo, kulay ano kagad. Wala yung mga equipment natin, pero hindi mo makababa. Oh, ang taas ano. Medyo Medyo valid 'yun kasi I'm guessing wala namang electricity sa bahay, ano. I don't know, siguro kung malapit ang cellphone tower, pwede. Or ano. Pero kung ganyan, 'di ba? Mukha namang kilabot yung mga nadidetect ng EMF namin. Kaya naisipan ko na lang na ilipat ito ng pwesto. Pero kahit saan ko siya ilagay, may nadidetect pa din siya. At maya-maya lang, bigla akong naalala yung kwento sa amin ng caretaker. Nandito tayo sa lugar kung saan yung mga kwento. Dito daw sa hagdanan na to, dito sa entrance na to, dito daw nagpapakita yung matanda. Ang isa pang pinaka-creepy. Dito daw mismo sa lugar na to, papakita yung kapre. Dahil hindi normal yung nangyayari sa EMF namin, naglagay na din ako ng ghost ball at nag-iwan na din ako ng Ayun. camera para makuhaan kung sakaling iilaw ito. So ngayon, ayoko ng ghost ball. Pero okay lang. lahat ng equipment namin nandito na sa baba at tatry namin pumasok sa loob kung ano ma-experience natin dito. Pumasok na kami sa loob ng bahay at talagang kakaiba yung pakiramdam ko dito. Grabe pakiramdam ko, ang bigat. Hindi kilabutan ako dito sa loob. At nang gamitin ko yung EMF namin, meron din siyang nadidetect na energy. Fake siya. Pitik ng pitik, pero ito, pitik ng pitik yung ano namin, EMF, ayun, lakas dito. Ayun, wala. So, ibig sabihin pa dito sa lugar na to, talagang meron talagang paparamdam dito. Meron talagang spirits or entity na nandito. Ito unang criticism ko lamang, 'di ba? Hindi naman po ako magaling gumawa ng video, pero as an audience kasi okay naman yung video eh, 'di ba? Ito opinion ko lang bilang audience.
may mga time na ano na dapat wag nalagyan ng background music. 'Di ba? Para at least kahit papaano ma-feel din namin kung kasi yung mismong tahimik, yung katahimikan, ma-feel namin yun eh. Dagdag takot din yun eh. Hindi na kailangan lagyan lagi ng background music. Siyempre, pag may background music, hindi natin mapapansin. Malay mo, may bumubulong pala sa tabi nyo. Or may na-capture palang ingay. Di ba, men? Sayang naman. Sana may art din yung pagtanggal ng ano. Hindi po ako marunong sa editing. Hindi ako naggagaling-galingan. Pero, may mga time sana. I don't know kung kailan yung tamang time na yan, no? Katulad nito, ito. Nagpatuloy lang. May mga time sana na halimbawa may naririnig kayong ganyan na natanggalin nyo na yung ano, yung background music. Parang gusto rin namin maramdaman kung ano yung feeling nung tahimik diyan. Ang naririnig lang namin yung mga cricket, 'di ba? Para ano, kasi ito ang unang nangyayari parang ano eh, fast facing kasi yung video nyo, parang wala na kaming ma-feel. So, sobrang bilis. Kahit pa paano, bigyan nyo kami ng konti na ano. Pero so far naman, okay pa naman. Lang kami sa paglibot dito sa loob ng bahay at pinuntahan naman namin yung dulo nito. Pero wala naman kaming kakaibang nararamdaman dito, kaya nagdesisyon na kami. Ayan o, ito yung gusto kong ma-master nila, Kuya Red. Diba? Dito, kinikwento niya naman eh kung ano yung ginawa nila. I'm so sure, yung raw footage na itong video nila, umaabot to ng 2 oras, 1 oras. Pero na-compress nila ng 15 minutes kasi nga, 'di ba, kung mapapanood mo to habang nagnanarrate siya. Or entity na nandito. Nagpatuloy lang kami sa paglibot dito sa loob ng bahay at pinuntahan naman namin yung dulo nito. Pero wala naman kaming kakaibang nararamdaman dito, kaya nagdesisyon na kami na lumabas. 'Di ba? As simple as that. 'Di ba? Kung halimbawa may isang 30 minutes kayong clip na wala naman nangyayari, alisin nyo na yon. At bigyan nyo na lang ng narration katulad dito na ito, tumigil kami ng 30 minutes dito pero wala namang ano, so skip tayo sa ano. Parang ganon, di ba? Hindi ang nangyayari kasi, kaya tumatagal minsan ang video nila, Kuya Red, na 1 oras, 2 oras, kahit walang nangyayari, di ba? Wala namang interest manood yung audience dun eh, doon sa walang nangyayari eh. Di ba? Naging kasi ibig ko sabihin, i-cut nyo na yon at i-ano, sa mga ano din, sa napapansin ko rin yan madalas sa Team Kilabot din. Sino ba yung ano? Adventure Ducks, ganun din. May time na pwede nyo nang katin eh. Then inariate nyo na lang na ito, nagtagal ako sa kwarto na to na mga 30 minutes pero wala naman ako naramdaman. Skip natin. 'Di ba? Wala namang gusto manood ng crappy na part na yun eh. Hindi, ano lang sinasabi ko lang po. Ngayon, kung trip nyong gawin, di pagpatuloy nyo lang. I know, hindi perfect ang video ko. Hindi rin perfect ang video ko. Kaya lang, sinasabi ko as an audience, di ba? Alam ko din naman lahat yan. Kaya lang, tinatamad lang naman ako na gawin din sa video ko. Pero habang papalabas ako, may bigla akong Kasi wait. Talaga nag-i-explain no? Hindi kasi ako, daily kasi ang vlog ko. Kung sa isang araw kasi, pwede ako mag-upload ng 3 videos. 'Di ba? 2 to 3 videos isang araw. Just imagine kung gagawin ko lahat yung editing na yon, wala akong matatapos sa isang araw. Wala akong maya-upload pala sa isang araw. 'Di ba? Applicable naman sa ibang ghost hunters yan. Kung halimbawa, ang pag-upload nyo ng video ay twice a week or once a month kung meron kayong explore, 'di ba? Paganday niya, tinan yung yung mga videos nila Sir Pedro Pablo. 'Di ba? Videos nila Zakaru, nila Agassi Ching. 'Di ba? Bihira silang mag-upload sa isang linggo, pero pag nag-upload sila, talagang pulido kasi nga ang ganda ng pagkaka-edit. May naaninag ako, Gagi. Ano? Naglakad. Hanggang ganyan, bar. Meron nga, Gagi. Kinilabutan nga ako eh. Sino, bar? Oo, dun sa may dun mismo sa may hagdanan. Gumano no.
Nakaputi. Lumabas na kami para tignan kung ano yung naaninag ko. At pag-check ko sa camera na iniwan ko sa labas, may nadidetect yung EMF kung saan yung oras na sinabi ko na may naaninag ako na naglalakad. Okay guys. Ayun, ito yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko. Yung pag sinabi mo na may naaninag ako doon, di ba, wala naman nakatutok na camera doon, ano. Makinig kayo sa akin mga ghost hunters na if ever man na madaan kayo sa channel ko. Di ba? 88, halimbawa, Himala na nanood ka sa akin, 88. Kuya Red, Donski, Himala na nanood kayo sa akin. Ito yung gusto kong message na ipahatid sa inyo. Sa aming mga audience kasi, hindi sapat yung mukhang lumamig dito. 'Di ba? May nakita ako doon, banda ron. Hindi sa amin sapat yun eh. Bakit? How sure are we na totoo yung sinasabi nyo? 'Di ba? Madali lang naman yun eh. Kahit sabihin ko, dito sa tabi ko may nakikita ako na nakatayo ditong puting babae. Oh, anong ibibigay kong proof sa inyo para ma-validate yung sinasabi ko na may nakatayo talagang puting babae dito? Wala, di ba? Pwede kong, kasi yun eh, pwede kong pasinungalingan yun eh. Kahit din yung mga dinideklara nila Donski na may nakita ako doon, di ba? There's no way of knowing. Pero itong ginawa ni Sir, papakita ko sa inyo. Ginawa ni Sir Jing Relano, panoorin nyo ha, nagdeklara siya na may nakita siya. Kung ano yung naaninag mismo sa may hagdanan. Sabi niya gano'n, may naaninag daw siya. May naaninag daw siya, tamo. Kinilabutan nga ako eh. Tamo ha? May naaninag ako, gagi. May naaninag daw siya. Naglakad. Hanggang ganyan, bar. Meron nga, gagi. Kinilabutan nga ako eh. Sino, bar? Oo, dun sa may dun mismo sa may hagdanan. Oh. Paano natin ma-validate na yung claim niya ay may katotohanan? Or kahit na sabihin mong, di ba? Paano niya mababack upan? Yun ang tamang paano niya mababack upan yung claim niya? Ito yung ginawa ni Sir Jing Relano. Gumano no? Nakaputi. Lumabas na kami para tignan kung ano yung naaninag ko. At pag-check ko sa camera na iniwan ko sa labas, may nadidetect yung EMF kung saan yung diba? na sinabi ko na may naaninag ako na naglalakad. At least kahit papaano, may nagbaback up dun sa doon sa claim niya na paranormal. 'Di ba? Parang ganito, kapag sinabi kong malamig dito, kailangan may ipapakita ako sa inyong thermal reading dito o kaya thermometer na may baseline na bumagsak talaga yung temperature dito sa tabi ko. Para ma-validate yung kiniklaim ko, nagigets nyo? Katulad niyan, halimbawa, may nakita siya, dinouble check niya yung camera. Although na walang nakita sa camera na nagpakita, at least na-validate ng EMF meter niya na nung time na may nakita siya, may pumalo na energy. At least kahit pa paano, may bumack up dun sa sa claim niya. Nagigets yung ibig ko sabihin? Parang ganito, sinabi ko kanina, di ba? May nakita ko ditong nakaputing babae. Ay, hindi nyo naman nakikita. Hindi naman nakita sa camera ko. Ang gagawin ko, lalabas ako ng EMF meter. Nakita nyo yung cellphone ko, may damage na kasi yung AMOLED eh. Di ba? Ilalagay ko dito. Papalo ngayon yung EMF ko. Ibig sabihin, totoo yung claim ko na meron talaga nakatayo dito. Nagigets nyo? May backup dapat kayo na masasatisfy kami na yung sinabi mo lang ay hindi lang sabi-sabi. 'Di ba, Kuya Red? Yung may nakita ako doon, may nakita ako doon. Madali lang 'yun eh. Kilala ka pa naman sinungaling. 'Di ba? Okay guys, tatry namin na mag-setup dito ng tent. Nag-setup na kami ng tent dito malapit sa pintuan para dito na kami magpahinga at para na din malaman kung may kakaiba ba kami dito na mararamdaman. So yun, ang oras natin ay 10:13 ng gabi. Tatambay lang kami dito hanggang mamayang alas 12. Tapos alas 12 papasok kami sa loob. Habang nasa loob kami ng tent, may mga naririnig kami na tunog na hindi namin maipaliwanag. Kung ano-ano yung naririnig namin. Kaya namin narinig ako sumipol. Ngayon naman may narinig akong kumalampag sa loob. Kaya minabuti namin na maglagay ng ghost ball sa labas at makalibas ang ilang minuto, biglang umilaw yung ghost ball na nilagay namin. Dito sa part na to, para namang hindi ko wala talagang tiwala sa ghost ball. I'm so sorry napakababa ng probability kasi na paranormal na magpailaw dyan eh. What if sa kulit nila sa loob ng tent nasagi yan na hindi nila namamalayan or mahangin sa labas,
'Di ba? Nagalaw. Kasi umiilaw ang ghost ball pagka nagalaw eh. Motion detected kasi yan, men eh. Biglang umilaw yung ghost ball namin sa labas. Walang tao dyan. Talagang walang tao dyan. Dahil umilaw yung Yan sana, i-verify nyo sana ano nag-cause kung bakit umilaw. 'Di ba? Apak-apak. Yung ginagawa ni Sir I.M. Reverie, 'di ba? Inaano nila, kinakalabog nila yung gilid ng ano kung yun na nagko-cause or may hangin ba sa labas. yung ghost ball namin, nag-decide kami na sa labas na lang tumambay. At nilagay din namin yung ibang equipment namin para malaman kung may kasama ba kami dito na hindi namin nakikita. At habang nakatambay kami dito, biglang tumunog yung equipment namin. Hindi lang ito isang beses tumunog dahil habang nagsasalita ako sa camera, bigla ulit siyang tumunog. Ayun, tumutunog Ano pa. ba yun? Dalawang beses na siyang tumutunog. Dahil 2 beses na Motion detector. namin, sinubukan ko na magtanong. May kasama ba kami dito? Pwede po ba nga dumaan ulit kayo dyan? Patunogin niyo po ulit? At maya-maya lang, ito na yung nangyari. So yun, Ano yan motion detector. kami dito pwede bang patunogin ulit nila? At ayun, tumunog. Malabong kami yan kasi malayo kami. 3 beses na siyang tumunog. So ibig sabihin may kasama talaga tayo dito pa. Sigurado talaga kami na may kasama kami dito na hindi namin nakikita. Kaya niligpit na muna namin yung tent namin para subukan na makipag-communicate sa kanila. Pero habang nagliligpit kami, ito yung nangyari. Wow! Ano yun? So ayun, habang Sana ini-explain din ano bang equipment yon. Hindi namin alam kung may tumunog doon. Ano ba yung tumunog na yon? 'Di ba? Another criticism. Kung mapapansin nyo, yung kay Ryan at Shane sa The Watcher, manood kayo nung video nila. Kahit paulit-ulit, lagi nila ini-explain ano ba yung equipment na gamit nila. 'Di ba? Halimbawa, gagamit sila ng spirit box. Lagi nila ini-explain ano ba yon. Para hindi maligaw kasi syempre may first time na manonood. Ano ba yung ginagamit nila na yon, 'di ba? Sana hindi mawawala yon yung ganun. Nung nagpapaliwanag ako dito, biglang tumunog yung equipment. Ibig sabihin may Hindi namin lumabas yan at meron tayong Hindi namin alam kasi sir kung ano yun kung ano yung tumutunog na yun kasama. 12 AM, sinubukan ko na makipag-usap sa kanila. Kung may kasama kami dito, pwede pong pailawin niyo yung mga bola na nandyan sa sahig. At pwede po bang dumaan kayo dyan sa mga kulay puti na yan. Pag dumaan kayo dyan, madidetect kayo niyan at tutunog po yan. Pero makalipas ang ilang minuto na pakikipag-usap ko, wala nag-respond sa mga sinasabi ko. Kaya naisipan ko na kumuha ng litrato sa cellphone ko. Kung may espiritu kaming kasama dito, kukuha po ako ng litrato. Bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Sinubukan ko ulit kumuha ng isa pang litrato. Galing At after ito yung gusto ko. 'Di ba? Multiple mga ghost hunters, 'di ba? Pag kukuha kayo ng picture, ang gusto nyong may ma-capture, laging duplicate. 'Di ba? Duplicate lagi or tatlong kopya sa isang spot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano ang rasyonale? 'Di ba? Kasi doon sa unang kuha nyo, pwede may magpakita. Sa pangalawang kuha, doon natin makikita, yung nagpakita doon, mawawala. Pero kung talagang hindi naman talaga multo yon, 3 kopya nung picture na yon, dapat meron yon. Di ba? Nagigasi ibig ko sabihin, kung multo yung una nagpakita doon, dapat sa pangalawang kuha, wala na siya doon. Hanggang pangatlo. Di ba? Kaya dapat kung magpipicture kayo, gusto ko style ni Sir Jing Relano, 'di ba? Gusto ko i-style na 'to. Maraming picture na kinukuha. Katulad nito sa unang capture niya, sinubukan ko may nakita Then sa pangalawang capture kumuha ng niya, isa pang litrato. wala na. 'Di ba? Ibig sabihin, may something talaga doon. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing paranormal agad, pero interesting yung nakuha. At after kong mag-picture, ito na yung nangyari. Hoy, maraming salamat sa pagpapailaw po ng ghost ball namin. Biglang umilaw yung ghost ball namin. Yung ghost ball, basta hindi ako doon. Pero okay lang kung Kaya nagsimula na ako na magtanong. Kayo po ba yung sinasabi po dito na nagpapakita po na babae po na matanda po? Kung oo po, pwede nyo pong pailawin yung ghost ball po or kahit ano dyan. At habang patuloy kami sa pakikipag-usap at pagtatanong, tumunog ulit yung mga equipment namin. Maraming salamat po. Shit!
Dahil nag-response siya sa tanong ko, ibig sabihin siya na nga talaga yung nagpapakita at nagpaparamdam dito. Kaya tinuloy lang namin na magtanong. Isa rin po ba kayo sa naging biktima po ng mga sundalong Hapon nung panahon po ng ikalawang digmaang pangdaigdig? Kung oo po, pwede nyo pong pailawin po ulit yan para malaman po namin. At maya-maya lang nag-response ulit siya. So, Thank you po, maraming salamat po. Sinubukan din ng kasama ko na magtanong. kung gusto niyo pa kami magstay dito, Pero habang nagtatanong siya, may Hindi ba dahil nasa range kayo ng motion detector? Kaya tumutunog yan? Baka mamaya nasa range lang kayo Sir, I am Reverie, kung nanonood ka sa akin, okay ba yon yung ginagawa nila? biglang nangyari. May lumapit sa akin, pre. hindi ko naman tuloy-tuloy yung tanong. Pre, may lumapit sa akin, pre. Dito mismo, dumaan sa akin. Legit, pre. I swear. Naramdaman ko na may dumaan sa gilid ko. Kaya nagtanong ako kung sila ba yung dumaan. Kayo po ba yung dumaan sa gilid ko? Kung oo po, gamitin niyo po yung mga equipment po. Pailawin po ninyo, patunogin po ninyo. Pero makalipas ang ilang minuto, wala na kaming nakuha na sagot. Okay guys, time check tayo. Ang oras natin ngayon ay 2:34 ng madaling araw. At ngayon nakatambay lang kami dito sa sasakyan. Naghihintay kami ng 3 AM para pumasok na kami dun sa loob. At gagamitin natin lahat ng equipments natin. At yung ghost tube natin, gagamitin na natin para makipag-usap sa kanila. Alas ng madaling araw, pumasok na ulit kami sa loob ng bahay. At Yung sabihin nyo sana anong equipment yung gagamitin. sinetap na din namin lahat ng equipment namin at sinimulan na namin na makipag-usap. Magandang gabi po. Nandito po ulit kami para po makipag-usap sa inyo. Bago po kami makipagkwentuhan at makipag-usap sa inyo, magpapakilala muna po kami. Ako nga po pala si KUB. Ako si Alpha. Ako po si Edward. Pagkatapos namin magpakilala, binuksan ko na yung ghost tube ko at sinimulan ko nang magtanong. May kasama po ba kami dito? Ano pong pangalan po ninyo? Ano ako, Maya-maya lang, nagulat kami sa sagot niya. Umalis ka. Medyo hindi maganda yung sagot niya dahil kakaumpisa pa lang. Hindi ako sa ghost tube. Pero okay lang. Kung naniniwala kayo doon sa ghost tube, ako hindi talaga. Kasi random words lang yun na nakaprogram dun sa Parang ginajumble niya lang din may lalabas na random, di ba? Lang namin ay gusto niya na kaagad kaming paalisin. Bakit naman po gusto niyo po kaming umalis? Gusto lang po namin makipagkwentuhan po sa inyo. Gusto naming malaman kung ano pong nangyari dito sa inyo. Bakit hanggang ngayon po ay nandito pa rin po kayo? At habang nagtatanong ako, bigla ulit siyang sumagot. Bumalik ka na. Marahil ayaw nila na nandito kami. Kaya gusto nila kami na umalis. Ayaw niyo po ba na nandito kami? Ba't pinapaalis niyo po kami? At sa patuloy na pagtatanong ko, may sinabi siya na pangalan. Annalyn. Hindi ako sigurado kung isa ba ito sa pangalan ng mga babaeng inabuso noong panahon ng Hapon. I don't think so. World War II, 1940s, may name na ba na Annalyn? Parang modern name na yung Annalyn Pero ito, nakakaano din, Annalyn, Wala namang American name na Annalyn. Dahil iniisip ko din naman ang ghost tube gawa sa US, di ba? May name ba na Annalyn na na American? Pinoy na Pinoy kasi ang Annalyn Pero definitely walang panahon ng Hapon na may name na Annalyn. 'Di ba? Mga panahon ng Hapon na name na inaasahan ko, Maria, 'di ba? Teresita, mga ganyan hindi ko yung Annalyn, men. Kaya nagpatuloy ako na magtanong. Annalyn, ikaw ba yung isa sa mga nilapastangan ng mga sundalong Hapon nung panahon na nanatili sila dito sa lugar na ito? At maya-maya lang biglang tumunog yung equipment namin. Oh, hindi ako yan. Tinuloy ko lang na magtanong at sa patuloy na pagsagot nila sa mga tanong ko, halos isa lang yung tumutog. 'Di ba ang daming words na lumalabas do sa lower left tingnan nyo. Ang daming words na lumalabas. Pero feeling ko irrelevant yung kaya ini-skip na Masa kwento ng mga tao tungkol dito sa bahay. Matatanda par, matatanda sabi niya. So, yung kwento dito may nagpapakitang matandang babae. So, sabi totoo talaga yung kwento na may matandang nagpapakita dito. Napagpasyahan namin na lumipat ng pwesto para doon ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Kaya sinetap ulit namin yung mga equipment namin at nagpatuloy kami na magtanong. Meron man na espiritu na nandito, tinatawag po namin kayo. Pwede kayo lumapit po dito sa unahan namin. Gusto namin makipagkwentuhan sa inyo. Pero hindi pa ako natatapos magsalita, tumunog na kaagad yung equipment namin. May antena dyan.
At maya-maya lang biglang sumagot din yung ghost tube. Malapit. So malapit na kayo. Sa patuloy na pagtatanong ko, may mga sinasabi sila na mga numero na hindi namin maintindihan. Ano po yung ibig sabihin sa 45? Hindi namin maintindihan kung ano ibig sabihin nun. Yung taon po ba? O yung edad po ninyo? O yung 45? Pwede 1945. Diba? Pero tinatanong nila. na nandito. Tinuloy-tuloy ko lang na magtanong hanggang sa meron siyang sinabi na nagpakilabot sa amin ng sobra. Purgatorio. Purgatorio. At maya-maya lang bigla namang nagloko yung cellphone ko. Hanggang yung ghost apps ko. Hindi lang ghost apps, pati yung phone ko. Ayun na, ayaw na. At hindi lang ito isang beses na nangyari. Pare, nagahang talaga. Ayaw na naman. First time nangyari sa akin to, par. Nagahang yung ghost tube ko. Ayaw gumana, pati yung phone ko nagahang. At nang kamustahin ko yung kasama ko, hindi na daw maganda yung pakiramdam niya. Parang ano nga eh, bigat na ng pakiramdam. Kung mapansin mo, kanina salita ako ng salita. Pero nung pumasok na tayo doon, iba na yung feeling. Mabigat na pakiramdam. Hindi na talaga maganda yung mga nararanasan namin dito. Dahil maya-maya lang biglang nag-off yung isa naming camera. Oo, ngayon lang. Lang ako pinipindot dyan pare. Sanabi ko siya kung record ko hindi yun eh. At pati na rin yung flashlight namin ay nalobat na din. Wala natin power hit. Halos sabay-sabay Humihigop na yan. nangyari. Yung phone ko nauna, yung flashlight na drain, tapos yung camera namatay. Nag-decide kami na buksan ulit yung ghost tube at magpatuloy sa pagtatanong. Sige po, magsalita lang po kayo. Makikinig kami sa mga gusto nyong sabihin. This time tumutugma na yung mga sagot nila base sa mga kwento na nangyari dito sa bahay. Tagapangalaga. Basement. Oh, ibig sabihin po, kayo yung caretaker dito na matanda na laging sinasabi ng mga tao na nakakakita sa inyo na gusto nyong isama siya sa basement sa ilalim. Doorway. Sa doorway kami. Ito yung doorway, oh. Kumukonektado na lahat par. Doorway, basement. Para sa akin, parang nagkakataon na lang siguro. Sa patuloy na pagtatanong ko, kumukonekta na talaga lahat ng mga sagot nila. Sige po, magsabi na po kayo. Matagal na panahon. Anak na babae. Di ba sabi mo kaninang pumunta tayo dito, isa sa mga ni-rape dito is batang babae. Batang babae. Paulit-ulit na ni-rape. Tapos kahit patay na daw yung bata na babae. Grabe naman yun. So talagang parumal-dumal yung nangyari dito. Sobra naman yun. Patuloy lang kami sa kanila na makipag-usap. Sige po, magsalita lang po kami. Oh. Gusto naming malaman. Sobrang hayop naman nun. Ano? Batang babae pa ulit-ulit na ni-rape. Tapos kahit patay na, nire-rape pa rin. Diyos ko. Ano pa yung mga kwento po ninyo? Ba At naman hindi yung na ginawa? maganda yung mga sinasabi nila. At after nilang magsalita, biglang namatay lahat ng camera namin. Par, yung ano mo, camera mo. Narinig ko nga din. Wala tayong camera ba? Bisa mo ba? Par, kung ano-ano na narinig ko par. Yung tumakbo kanina. Tapos yung sasakyan mo malapit para may bumato. Nag-stop lang ang camera ko. Yung camera namin, nalobat. Yung camera doon, nalobat din, nag-stop. Tapos, sabi niya kanina, takbo. Pangalawa, lumayo. Tapos, tumakbo ka na. Marahil ayaw talaga nila. Itong part na to parang hindi ko na alam kung... di ba, men? Parang sobrang dami nangyari. Ngayon, kung totoo naman na nangyari, wala naman ako magagawa. Pero still, entertaining pa rin yung video. Di ba? Nandito kami, kaya nag-decide na kami na tapusin ang pag-iimbestiga. So yun, we need to end this investigation dahil hindi na maganda. We feel unsafe na dito sa lugar na to. Pero bago tayo umalis, gusto lamang muna namin sabihin na guys, malapit na tayo sa target goal natin ng 100,000 subscribers bago matapos ang taon. Nasa 70k na tayo. Gusto namin na Deserving naman, deserving. Diba? salamat sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko maabot yung 70k. At sana paabutin nyo na ako ng 100k subscribers bago matapos ang taon. So bago natin tapusin to, pray muna kami para sa protection namin din sa kung ano man yung spirit na nandito. Deserving naman siya na ano. Ito yung final verdict ko. Feeling ko legit naman. Although na may mga pinupuna ako na yung mga equipment, wala na tayong magagawa doon eh. Kung pinaniniwalaan nilang gumamit ng equipment na ganon, 'di ba? As long as naman na hindi pang uulol yung ginagawa nila. Ganito ha. Feeling ko legit na ghost hunter naman. Bakit kamo? Hindi sila nag-imbento ng ng peking white lady eh. Kung ano lang talaga yun nandun, sige, yun ang pagtsatsagaan nila. Yung pagiging bias sa halimbawa, tumunog yung motion detector, nag-alarm, etc., etc., then pinaniwalaan nilang multo yon, okay lang para sa akin yon. Kasi yung pagiging bias do sa evidence na makukuha mo, di ba, understood naman yun kasi naghahanap nga sila talaga ng ng evidence eh.
'Di ba? Until such time na may makapag-disprove dun sa or makapag-discredit dun sa ginagawa nila. 'Di ba? Or makadebunk dun sa ginagawa nila. Okay lang sa akin 'yon. As long as na halimbawa pumunta ka diyan, hindi ka nagdamit ng white lady tapos i-video ka para sabihin na may white lady kayo nakuha. Legit na para sa akin. Ganun lang naman kababaw yung standard ko. 'Di ba? At most of the time yung mga minor complaint ko lang naman, yun, katulad ng sinabi ko, yung mga ghost ball at ghost tube, 'di ba? Tapos yung sounds, yung background sounds. Pero so far, okay naman. Okayks. Okayks naman para ano. Okay naman para sa akin. Hindi kayo. Hindi, tsaka ano naman yung hinihiling niya na 100k subscribers, deserving naman siya eh. Let's say, sabihin na natin peke. Nagdrama sila doon, ano. Hindi naman natin malalaman kung drama lang yung ginawa nila o hindi. Pero importante doon, hindi ko naman nakita na nanggago na nagdamit ng white lady. Let's say peke. Dumako tayo doon sa doon sa entertainment value nung doon sa entertainment value nung video. Maganda. Walang boring moments, tuloy-tuloy eh. Walang gaps. 'Di ba? 15 minutes busog na busog ka. Anyway, mga kababayan ko, kayo ang magsabi anong verdict nyo. Ako kahit paano legit naman. Deserving naman na maging 100k. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.